Kapag yung nainitan kayo, tapos ito na parang tumataas ng onti yung temperature ninyo, yan more likely heat-related illness na yan. No, yung kasing fatigue, kahit malamig po, pwede ka makaramdam ng fatigue. Kahit yung temperature ay hindi masyadong mainit, makakaramdam ka ng fatigue. Yung pagod mo sa trabaho, usually fatigue yun. But then again, kapag ganito na ang init, nasa labas kayo, yan yung problema. Ayaw natin yung magkakaroon kayo ng heat exhaustion man lang. Kasi po pwede talaga na magkaroon ng pananakit ng ulo, pagsusuka, and would later lead to electrolyte imbalance pa na ayaw natin. Balikan ko yung sinasabi mo kanina, Doc, na yung unang level na heat heat cramps. cramps. So, iinom ka ng tubig, tapos sabi mo exercise. Anong klase ng exercise yung kailangan? Yes, mga stretching lang ng onte, no, yan, pwede na yan, no. Pero wag naman yung vigorous exercise kasi when you do vigorous exercise, when you're experiencing water loss na and electrolyte loss, lalo ka magkakaroon ng problema. So stretching lang ng onte, yan lang yung mga exercise na po pwede. Deep breathing exercises would help, but then again, no vigorous intensity exercise. And once na umabot dun sa heat exhaustion, na nakaramdam ka na ng hilo, medyo nasusuka ka na, so hindi na uubra yung tubig-tubig lang. Hindi na uubra yan. So ano nang dapat? Ang kinakailangan, pababain natin yung temperatura. Usually kapag heat exhaustion, medyo tumataas rin yung body temperature natin. Kinakailangan tanggalin yung mga masiskip na damit, ganyan, yung mga tao sa paligid po pwedeng tumulong sa pagbibigay ng hangin at pagbibigay din ng mga first aid natin, halimbawa yung mga malalamig na tubig na po pwedeng ibintaw sa mga kilikili, sa mga singit-singit, dito sa liig, para po mapababa natin yung temperatura. Paano po namin malaman na, kasi sabi nyo first aid, pwede naman first aid pero yung nasa punto na tayo na kailangan na talagang itakbo sa ospital. Kapag yun, nawawala ng malay yung tao, bumabagsak yung diwa, yan, kailangan ka na dalhin sa ospital. Actually, yung heat exhaustion, kapag nakita kayo na nakahandusay sa paligid nyo, at nahihirapan huminga ganyan, dalhin nyo na sa ospital. Basta, anything kasi na very uncomfortable, nahihirapan huminga, masyadong mataas ang temperatura, no? Bumababa yung diwa ng pasyente, pinakamainam, dalhin sa ospital. Nung panahon po ng COVID kasi, 'di ba pag mga bata, mga matatanda, tapos mga immunocompromised, mas prone sila na magka-COVID at for complications. Dito po ba sa heat-related illnesses, meron po bang mga groups na mas prone din? At risk, Mas at risk natin dyan yung mga bata kasi hindi po maganda yung kanilang temperature regulation, and then yung mga matatanda. Ganun din. No? So parang dalawang polars yun na ayaw natin na maapektuhan sila.